Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang Binabati namin mga kababayan natin, ang mga staff ng Pili Silver Smart, lahat ng customers, lahat po sa mga kamag-anak namin, lahat kaibigan, lahat po ng mga natin kilala. Yung mga anak natin na tumulong sa negosyo. Salamat din sa inyo lahat. Paano nag-umpisa raw ang Pili Silver Smart? Actually, way back in the Philippines, kami po talaga ang may-ari ng Harvest Mini Mart na mayroon pong negosyo dyan sa grocery dyan sa Morphe, Quezon City. How many branches? Meron din tayo sa Floodway, Tatlong branches. At saka mayroon din tayo sa Fairview. So, nagkaroon po kami ng grocery, tatlo, ganun din ang operations, no? Kaya lang talagang hindi kami pinalad, no? Dinaan sa panaginip sa akin ng Diyos na in 6 months, isasara niya ang negosyo. At sinabi ko sa pamilya ko na at nakipag-usap ako sa biyang sa spirit na umiyak ako bakit isasara ang negosyo. Yung tatlong negosyong yun, dala na rin ng yung mayroon talagang pangyayari na hindi maganda sa negosyo. Andyan yung lakawan, andyan yung corruption na at saka mga kung ano pa na. At saka mababa yung markup natin dahil maraming mga kompetensyang mga wholesale. Kasi wholesaler tayo sa Pilipinas. Hindi lang yun, ang mahirap dito, yung fountain tubo, malaki ang operational expenses. Ay marami kaming tao. Oo. So, maliliit pa mga bata, wala kaming pagkatiwalaan. Hindi kaming dalawa. So, sa makatuwid po ay hindi maganda ang takbo ng negosyo. Ginawa ko lahat ang magagawa ko, talagang hindi ko na kaya. So we decided to look for other opportunities. Mag-migrate kami sa ibang bansa at napag-isipan namin ng Europe. Now we will continue our business. Pero siyempre, dahil wala kami mga papel, pumunta kami rito, nagsapalaran kami mag-asawa. And then, pero ang alam ng Diyos, ng motibo namin ay magkaroon ng business. Pero parang temporary step lang yung pagiging pagdo-domestic natin. Namin. So, I think 12 years tayo naging katulong, tagalinis, name it. Siyempre, yung ating ginagawang pagiging domestic, ginagawa naman natin yung pinaka-the best kasi hindi lang tayo naglilingkod sa tao, kundi pinaglilingkuran natin ang buhay na Diyos. Ako, naging brava talaga ako. Kasi yun na nga, ang sabi nga, ang preaching ni Pastor Raquel, naiyak na ako. We are working for the glory of God. Kaya, lahat ang ginagawa natin. Siyempre, nung una, ayaw ko talagang tanggapin. Ayun, pero nung nakikinig ako ng preaching, pag nasa ibang bansa ka na, wala ka ng options kundi talaga yung dala-dala mo yung pananalig sa Diyos na siya lang makakatulong sa'yo. Nung pagpunta namin dito, tayo akong maglinis ng bahay kasi hindi naman ako sanay. Kasi sa Pilipinas, meron naman kami doon. Pero dahil alam sa salita ng Diyos, yun na nagpalambot sa puso ko na sabi na preach ni Pastor Raquel, hindi kayo naglilingkod sa tao, kayo ay naglilingkod sa Panginoon. Nakikita ng Diyos ang ginagawa niyo. So, from there, gumaling ang linis ko. Talagang napakalinis ang ginagawa ko kasi nakikita ng Diyos yung puso ko. Doon nag-umpisa yun. Ganun din naman ako, pinasok ko lahat ng mga hindi ko alam na trabaho na alam ko pero ayoko ng trabaho. Pero I have to go there, no? Yung dishwashing, yung nabapyate, yung badante, yung gardening, yung driver, name it, halos ginawa ko lahat. Cleaning, university. Siguro ito nung huli na ang university ay napagod kami, nagtrabaho ko sa umaga, alas 6, kumikita na ako. Hanggang pagsikat ng araw, hanggang paglubog ng araw, hanggang gabi. Alas 10 ng gabi, tatrabaho pa ako. So I have to work more than double, no? And then, di ba, nawala lahat yung property namin sa Pilipinas. Nung magpunta kami ng Italy, hindi namin na-save talaga.
Kahit anong pagsusumikap ko namin, Mm. na ma-save yung property namin, sinanla sa bangko, nawala lahat yun. So, nagtanong ako sa Diyos kung bakit nangyari sa amin ito. Din ngayon ko lang na-realize, ito yung sagot kung bakit nangyari ito. Kung bakit gano'n na nangyari sa amin sa Pilipinas. Ngayon ko na-realize na there is purpose kung bakit nangyari yon. Binigyan kami ng Diyos ng mas magandang buhay, yung mas maganda kisa sa dati na sa isip ko maganda na yun sa Pilipinas. Sa aking isip, mas maganda pala yung plano ng Diyos sa amin na narating namin itong lugar na ito, itong sitwasyon namin ngayon. Actually, nung mawalan ako ng trabaho, lahat sabi ko pagod na ako, ayoko na. Dahil, sa totoo lang, umiyak na ako sa Panginoon. Dahil ko, akala ko, Lord, may pangako kayo sa akin. Nasaan yung pangako? Ngayon, halos umiyak ako. Lord, sabi ko, mabuti pa. Nasabi ko pa nga, nakunin mo na lang ako sa pera akong pa akong ganito. Kaya, akala ko, meron akong pangako ba na magkakaroon ako ng negosyo o whatever. So, I decided, sabi ko uwi na lang ako sa Pilipinas. Sarado na rin ang Otoboni. So, ano pang gagawin ko? Lilinis na lang. Naalala mo yung paano naglilinis ka ng garden ng anak mo? May dumadaang kotse, parang naiinggit ka, di ba? Kasi nagdidig kayo ng lupa, tapos may dinadaanan ka ng kotse. Sabi ko, bakit pero 'di ba, ang nangyari ngayon, mas maganda pa yung binigay ng Diyos na kotse na iniisip natin. Oo. Kasi naisip ko yun nung naglilinis kami ng garden at saka yung mga sabi ko, Lord, yun din ang bahay ko, yun din ang kotse ko, yun din ang ko, bakit ako ngayong katulong, awang-awa ko sa sarili ko. Kaya sabi ko, babalik ulit ako ng Pilipinas at iiwanan kita. Ay mayroon naman ako disputasyon, ibigay ko na sa'yo. Bahala na ako sa Pilipinas, mabuhay. Babalik ka sa pagiging ahente mo sa Pilipinas. Babalik ako. Dahil ahente pa ako na sinulit ng mga multinational companies, kilala ko ng mga Chinese, kilala ko ng mga customer. At saka nakapagbenta tayo ng real estate. Nagbibinta ko real estate. Sa McDonald's, yung buyer natin, kaya nakapag-invest tayo doon ng negosyo. Doon tayo nag-start ng business. Yung McDonald's sa ng top factory kami nagbenta sa Pilipinas, nagawa ng McDonald's. So ibig sabihin talagang kahindi kami. Ang lang dito, ayaw ni Mrs. pumayag na ako'y umalis, umuwi ng Pilipinas. Kaya sabi ko hindi, ayoko nang bumalik sa negosyo, ayoko na talaga. Nagkapobya ka na. Nagkapobya na ako. Siguro mga 3 araw pa bago mo ako nakumbinsi. Hindi lang 3 araw. Halos mapigti ang ugat ko dun ang ugat ko sa liig, saka ko kumbinsi. Pinababalik niya ako sa boxing para ako. Pupunta kami ng church, kinukumbinsi ko siya, ayaw niya talaga. Ayoko. Sobrang takot niya sa nangyari sa amin sa Pilipinas. Sobrang ayoko ng investment, ayoko ng kapital, ayoko ng inuupahan, ayoko ng kasi ahinte ako laway ang punan ko Buntot ako naman nakita ko kasi may potential sa Europe mag-business ng grocery kasi nakita ko sa Pilipinas ang markup, nagkaroon ako ng comparison, malaki ang markup dito at saka mayroon akong idea kung anong mga produkto ang pwede kong ipasok dito na nakikita ko sa mga incheck na wala, na kaya namin ipasok, na kami nakakalam ng items. And that is, nag-umpisa yan sa isang research, nung nagtingin-tingin ako sa mga Chinese store, magkano ang mga presyo, anong item ang pwede kong ibenta na wala ang Chinese. So, malakas ang loob ko talaga na magbukas. Although wala pang puhunan, pero nag-umpisa kami sa maliit. Actually, ang bangko nag-try kami sa bangko, hindi ako pinautang ng bangko. Kasi pag domestic lang, mahirap pa utangin ng bangko. So doon ako nag-start sa maliit, nagtanong na ako sa kumpas. Yun ang pinakamabilis. Pag domestic ka, kahit malaki ang tubo, grinab ko yon kasi alam ko mas malaki ang balik. So nag-start ako sa maliit. So from then, isang maliit lang na pananampalataya, isang seed lang na maliit na pinalaki ng Diyos. Doon yan nag-umpisa. So we start from the faith, seed of faith. So doon talaga kami, natakot talaga ako. Sabi ko, mahal sa Diyos ay magbigay sa atin ng approval
papayag ako, sabi ko sa kanya. Sabi nga ni May, mapigyan kanyang, talagang ayoko na eh. Pero nagsindi ako ng kandila at ako sa Panginoon. So, sabi mo, pagpapalain mo, tulad ng pinagpala mo si Abraham, yung mga tao na pinagpala mo, Lord, sabi ko, pagpalain mo ako kung gusto mo buksan itong negosyo. Kung ayaw mo akong pagpalain, huwag mo isara mo. Gawa mo akong sinyalis na ayaw mo. So, ngayon, in short, nabuksan natin yun. yung Padova, ang Via Borgomanyo. Number 8. Yan ay nag-umpisa kami ng April 5, 2015 sa Cavalcabia, Borgomanyo, number 8. Padova. Led by late pastor Steve Gray, Uh-huh. Sister Patty Gray ng ICF. Yun nag-umpisa doon. At after 3 days, nagdintala ako ng 27, tumawag ako. 27 euro. Sabi Ako ko, naman, kasi siya yung nakadisokupasyon nakakakuha pa siya ng disokupasyon ako naman, tuloy-tuloy pa rin yung trabaho ko sa bahay, and then after 3 days na nagbukas kami, tumawag sa akin siya, sabi niya, ma, yung mga itlog natin, may expired na. 27 euro pa lang ang benta ko. Isara na natin to para hindi tayo lalong malugi. Ako naman, nandun ako sa trabaho, nagbe-beddings ako, umiiyak ako. Kasi siyempre, ang pinagpaguran mo, naumpisan mo, hindi ko basta-basta isusuko. So, lumapit sa akin ang amo ko, sabi niya, Lorna, bakit ka umiiyak? Sabi ko kasi yung negosyo namin, walang benta, gusto nang isara ng asawa ko. Nahiya naman ako mag-isara. Sabi naman ng amo ko, bakit ka mahiya? At least nag-try ka, at least meron kang ginawa. Importante may ginawa ka, pero hindi pa rin ako makumbinsing isasara ko. Nag-pray ako sa Panginoon. Nung habang umiyak ako, para bang nagsusumbong ako sa Diyos na siya lang ang pag-asa ko talaga. And then, nang umuwi ako sa bahay, time ako nanalangin sa Diyos. Hanggang ngayon. Nag-pray ako sa Kanya. And then all of the sudden, binigyan niya ako ng wisdom. Sa isip ko, parang nagliwanag. Yung wisdom na yun doon nag-umpisa, doon lumaki ang aming market. Hindi ko nasasabihin, basta yung wisdom na yun doon nag-umpisa, binigay niya sa akin. Solomon wisdom. Doon nag-umpisa. So lahat ng yon, nang naumpisahan ko yun, lahat nagayahan na. Nagayahan na silang lahat. Pero, siyempre pag may Diyos ka, parati kang i-improve ng Panginoon. So, parati siyang nakagabay sa amin. So, iyon. So, after that, nung mangyari ngayon, dahil nga kay Mrs. hindi yung grocery, sinuportahan ko ako yung asawa. Kasi ako, ahente nga ako. Gusto ko lang buntot-tuhil ako Wala akong ayoko ng mga investment, ayoko ng pinapasweldoan. Gusto ko ayoko ng mga tao. Gusto ko ako lang. Ako lang magbebenta, buy and sell lang. Ganun lang ang buhay ko. Kasimple. Ngayon, sinuportahan ko ang asawa ko dahil gusto niya ang grocery. Kanya talaga itong grocery dito. Ngayon, nung nangyari yun, nakareceive ako ng sulat coming from the court. Pinaalis na kami doon sa pwesto. Hindi nagbabayad yung may-ari. So ngayon, yung may-ari nung pwesto. Black African na sa London na. So nakiusap ako sa court, nabigyan na kami ng at least 2 months to 3 months na mabayaran na kami yung down payment. Ayaw na may sauli sa amin. So ngayon, napabigyan naman kami ng court. At kapag hanap kami ng pwesto dito sa katabi din. Katabi. Nabili namin ito actually sa Tiziano Actually, Aspete. yung katabi na yon, matagal na yung bakante. Gusto ko ngang upahan kasi maganda yung lugar, pero ayaw ng may-ari. Gusto ng may-ari talaga ibenta. Pero sabi ko sa sarili ko, 1 year ago, sabi ko, hindi ko kaya yon. So, doon kami nag-umpisa sa maliit. Then, after 1 year, andun pa rin, bakante pa rin. Matagal na palang bakante yun. So, nakiusap ako sa ahente kasi may number yung pwesto. Sabi ko, pwede bang utangin ko to? Babayaran ko staggered in 6 months. Magda-down kami and then i-issue ako ng cheque. After 6 months, pag nabayaran namin, saka kami lumipat. Pumayag naman. Hanggang sa nabayaran namin after 6 months, sa cheque-cheque, nabayaran namin yan. Nabayaran namin siya ng buo, saka kami lumipat. Pero mama, super dugo. Nabayaran natin, pero halos walang tulog. Bakbakan. Oo, talagang sakripisyo. Talagang nandun
Trasloko siya, lipat bahay. Lahat. Meron Pinasok kaming ko. truck na Kumita luma lang. na. Tapos nagdi-deliver siya sa gabi hanggang Andun, malalayong pinasok ko lugar. Delivery, free delivery. Wala akong inano doon. So, Talagang pinasok ko lahat. grabe Kumita ang lang kasi. grabe ang sakripisyo namin. Grabe sakripisyo kasi may cheque kang inisyo. Mm-mm. Otherwise, pag pumutok yun, ang usapan sa kanila na yung property. Mm-mm. Ay, yung pera natin. Mm-mm. So, yun ang usapan doon eh. Pero Mabuti pero sa kung pwede Panginoon, naman di yan tayo kausapin pinabayaan. kasi tao din. Pag once na nag-ano yung Hmm. cheque mo, hindi pumasok, kung pwede mo Doon, nang pakiusapan eh. halos, So, hindi tayo naman yung pinabayaan. problema. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Oo, amen. Oo, Dahil talaga talaga. nakita mo doon na talagang wala lang halos alas 12. Time na lang kami, matulog lang talagang pahinga namin. Matulog lang. Mm. Pero talagang after 6 months, nabayaran natin. Mm. And that is a good accomplishment. Mm. Hanggang ngayon, pinaupahan namin sa Sri Lanka. Sa amin pa rin yun. Mm. Nasa Padua. After that, Hindi nagbukas tayo ng kusinang Pinoy sa Padua Restaurant. Oo, pero nung magbukas tayo, hindi tayo pinalad. Mm-mm. Maraming yan. Kasi Marami. matrabaho, masyado Daming siyang tao. empleyatibo talaga. Hindi ko naman akalain na ganun pala. Ang daming sasahuran. Tapos hindi naman lahat na Sabado, Linggo lang ang may tao. Mm-mm. At Biyernes, pagdating ng Lunes, walang tao. Mm-mm. So, we do not expect that. Mm-mm. Naibenta natin. Naibenta namin. Naibenta rin namin. Kaya, nangyari doon, after that, ituloy-tuloy pa rin ako sa LBC, sa airline ticket, sa money transfer, sa Trasluki, Mm-mm. sa grocery Oo. delivery. Lahat talagang pinasok ko yan. At actually, hindi pa tapos yan eh. Nag-part-time pa ako sa Ines Manteña Hotel. Oo. Dishwasher. Oo. Sabi kasi na, Kuya, superman ka. Sabi ko, hindi. Talagang trabaho lang ito. Walang personalan. Gusto ko lang kumita. Yun, talagang kumita lang kami talaga. Hanggang sa naisip namin na umabot naman itong COVID. Di ba lang nga ng COVID? Oo. Halos magsara lahat ang mga negosyo. Nagsara tayo partially. Nagdi-deliver ako sa bahay. Ang problema dito ang airline ticket, nagsara tayo ang airline ticket natin. Nag-lot refund. Ang iba nga nagalit pa sa atin dahil nga hindi naman tayo may-ari ng mga airline. Hindi makapag-antay sa Hindi refund. makapaghintay. Milyon ang nag-refund. So, doon, sinara ko na ang negosyo. Ang airline Ang airline ticket for the meantime. For the meantime. At dahil nga sa kainaan ng negosyo sa Padua, dahil nga sa COVID, Oo. hindi na tayo Pati yung mga anak natin Nawala lumipat ng na sa trabaho. atin. Nawala na rin sila ng trabaho sa ibang So, trabaho nila. yes. Lumipat sa so atin. binigyan natin sa kanila ang Padua. Ang Padua. Pumunta kami sa Bologna. Oo. At doon sa Bologna po ay binuksan namin August 2, Mm-mm. 2020 sa Via Pasovio 92H. Oo. Inayos namin Dennis, Oo. yan, kasama ko si Dennis. Mm-mm. Kaming dalawa. Marami Oo. kaming pagsubok doon. Kaming dalawa lang. Oo. Ngayon Si na Dennis tayo, ang Dennis. aming Ganun. unang laboratory. Kaming dalawa, matulog, kain, kami nag-ayos noon. Oo. Hanggang sa Andun nahulog yung pa yung sa hagdan. Nahulog ka. Nahulog sa Oo. hagdan sa hagdan, Oo. si Dennis. Oo. Tapos nandun pa yung pinatakan kami sa kubeta kami natutulog. Oo. Yung mga tides. Talagang inabot kami. Pero at least nagawa natin ang paraan. Mm-mm. After Bologna, nag-prosper po yung Bologna namin. Maganda ang nangyari sa Bologna. Oo. So after Bologna ay napag-isipan namin na the bigger city, the Oo. better. So nag-request kami na na pumunta ng San Donato, ng True. Milan, Milan. yung Padua, sinara namin, inilipat namin yung mga paninda namin from Padua, to San Donato. nilipat namin sa Milan. San So Donato. doon, Nag-umpisa kami doon. doon- Actually, na-open yun. oo, Ang San Donato na-open nung November 1, All-Saints Day, 2020, Oo. sa Via Rodolfo Morandi, Louis. Doon kami nakakuha ng pwesto. Oo. So, lumakas naman po siya. Oo. And then after 3 months yata, nag-branch tayo sa Parini, doon din, Oo, Carlo sa Milan. Parini. Oo. Kasi marami nag-request, napakalayo nyo kuya, wala maganda doon ang mga sentrong tao. Sa Kasi sentro. nasa South yun eh. Mm-mm. So, kailangan makapunta rin sa sentro. So, naghanap kami sa sentro, nakakuha tayo malapit sa consular, Ayun. consulate Ayun, office. Ayun, maganda rin ang doon, ang Mm. kliyente. Ang dami naming customer din doon. Mm. So, yung Actually, na-open yun March 19, 2021. oo. Na-open yun, Oo. di 2021 na. Mm-mm. So, at least every 6 months, Oo. nanganganak siya. Mm-mm. So, after that, Mm. na nandun na tayo,
ang mga taga Torino naman namimili sa Nag-request. atin. Nagdadayo sila, Oo, dumadayo. Pupunta sila. Bakit hindi kayo magtayo sa Torino? Sa Torino. Oo. Kasi kami pupunta pa ng Milano. Oo. So from there, naghanap ako ng pwesto at after 3 times, nagbalik ako. Tinulungan naman ako ni Belly, ng Oo. aking kaibigan. Oo. Diyan sa Milano ng LBC. Nakakuha kami ng pwesto. Yun na yun. Sa Oo. Via Goito, Quilici. Oo. Yan, malapit sa Ayun, stasyon ng train. ayun na nga, yung mga anak natin, na ano na namin, na nagtrabaho na sa amin yung mga anak namin. At saka Tumulong yung na. kapatid nito, si Jeanette, Pumasok na. nagtrabaho na rin sa atin, pati yung kapatid ko, buong pamilya, sina Bibi, pumasok na rin. So yung blessings na nag-scattered na yung blessing from our family to yun na yun, sa mga sisters na, sa mga kapatid. So makatuwid So, yung maliit na buto ng pananampalataya, lumalaki na siya, nagiging puno na. Kasi noon ako'y nasa Padova, nagtanong ako sa komersyalista nung tayo isa pa lang ang tindahan natin. Tanong ko, senyora, pag ako ba'y nag-branch, yun pa rin ba ang babayaran ko? Para bang pangarap ko lang, hindi ko akalain na dumami. So, sabi ko lang na may plano akong mag-branching. Pero yung nangyari, nagkatotoo. Ito na pala kami ngayon. Actually, Mama, bago pa nangyari yan, meron akong kaibigan sa Nepal. Nagplano ako, sinulat ko pa, nasa Padobak pa kami. Sabi mo, Oscar, pangarap mo yan, na magtayo ka ng mga branches. Ngayon, hindi ko akalain magkatotoo. Sabi ko, hindi ko rin alam kung bakit nagkatotoo eh. It's the will of God. Sabi ko, wala naman sa amin ang kapangyarihan yan. At kaanuhan sa Panginoon lahat yan. Kaya nga, Pinoy Savers eh. Ibig sabihin ng Savers, tagapagligtas. Kaya pinangalan namin sa Panginoon yan. Dahil siya talaga may-ari ng Pinoy Savers Smart. Kami ay katiwala lang. Wala kami kapangyarihan. Kami ay servant of God lang. So, iano namin yan. Dahil alam namin lahat ng property, lahat ng bagay sa mundo, nakikita man daw, sabi sa Deuteronomy, nakikita man o hindi nakikita, ay pag-aari ng Diyos. So walang pag-aari ang tao. Ako rin, inaano ko yan, dahil Lord, yung property mo, for your glory. Kaya ako nagtatrabaho lang for the glory of God. Kasi wala naman akong ari, pati buhay ko hiram, pati hangin, kaya hindi naman akin. So, lahat yan, dumala ako sa lupa. Kaya ngayon ang ano ko dito, pagkatapos ng Torino, nabili natin yung Padova pala. Ay, oo. Yung sa likod ng istasyon. Oo. Inupiran sa amin niya matagal na. Nabili namin yun at pinapaan namin yun. Oo. At nabili rin natin ng farm. Oo. Actually, that time, na farm, nakabili rin kami ng farm. Diyan sa between Torino, sa may Aste, between Torino and Milan. So after Torino, sabi natin, nandun na tayo, nag-open tayo ng Firenze, no? From Firenze, nag-open kami. Supposedly, ang Firenze, nimpisa namin ni Raymond, no? Nagkita kami ni Raymond, hopefully, Raymond was still there. Hindi naman pinabayaan ni Raymond ang tiwala ko sa kanya. At naging tapat siya sa akin. So, I'm very happy for Raymond. Without Raymond, wala nang Firenze. So, Raymond still remain there. Kasi yung Firenze na yan ay para yun sa sabihin na natin, yun na lang, short. Para yun sa kay Daryl, yung anak namin panganay. Medyo hindi kami nagkaintindihan, kaya umalis na siya sa tindahan. So, si Raymond ngayon na nagmamanage, yung kasiwala namin. Okay naman. Actually, tatap na ngayon actually, malaking potential ng I hope na ginawa ni Raymond. So, it's now going up. Nagtatap na ang Firenze. Lumalaban na sa top. So, from there, nandun na tayo. Sabi natin, wala na tayong trabaho na. Naibigyan na natin lahat. Sabi natin, ano kaya magbukas para rin sa amin lang? Sa amin lang dalawa. Magbukas kami dyan sa Via Acache. Sabi dito, para lang sa amin mag-asawa lang. Yun lang ang mga plano namin. Actually, isa lang. Ang plano Kasi namin. ang anak namin ay 4, so tig-isang tindahan. Sa Torino, ang kapatid ko. Parang sa kanya yon. Ang Bologna. Oo, ang Bologna sa kapatid niya. So, yun, libre pa bahay sila, libre lahat. Ang mga anak ko naman, pakotse naman sila. Yung bumili kami ng bagong Mercedes-Benz sa kanila, bimbo, mga kotse nila. So,
talagang salamat sa Panginoon. Parang panaginip nga ang nangyari eh. Parang isang panaginip lang na naging totoo, na nagkatotoo talaga. So after that, Mama, nung mangyari ngayon, dito, nag-open tayo sa Marconi, no? Oo. Hindi, Ubalde muna. Ubalde, oo. Muna. Oo. Pagkatapos ng Ubalde, nag-open ulit tayo sa Marconi. Oo. Then after Marconi, nakirealize natin na mas May maganda sa market pa, Batistini. may market pa. Meron Oo. pang market. Kailangan natin mag-open ulit. Nagbukas tayo sa Batistini. Pero naapektuhan itong Ubalde. Mm-mm. So kami, lumipat ngayon ng Ubalde, lumipat ko sa Puni, Albany. Mm-mm. So ngayon, naging 10 na yan. Oo. So that's a simple story. Yan po ay sa mamagitan ng pananampalataya at pananalig sa Diyos. Wala naman kami puhunan. Wala kami, galing lahat yan sa Diyos. So, kami ay, yun lang, ang aming paano namin na lahat tayo mga Pilipino na naging, nabiyag nga ako ng api, dahil api kolpe. Maisingit ko lang, ang mga anak ko, gusto nila kasi ng kotse. Sabi ng anak ko, kukuha ako ng kotse, maglo-loan ako. Anong brand? Tanong ko. Yung Fiat. Sabi ko sa anak ko, total, itong negosyong ito ay atin. Aanin ko naman ang pera. Sa sarili ko lang, di ba? Sabi ko sa anak ko, hindi ka maglo-loan ng Fiat. Ang kukunin natin yung best. We are drawing this for the best of our children. So, binigay ko sa kanila, nagtanong kami ng kotse ng Mercedes-Benz sa BMW. Sabi ko, ayoko ng Fiat. Total, tayo naman ay nagtatrabaho. Tayo ang unang makinabang. So, binigay ko sa kanila. Sabi ko, best ang ibibigay ko sa inyo. So, salamat sa Panginoon, binigay naman niya yung mga hiling namin. Salamat din sa mga pinagkatiwalaan namin, Oo, lalo na yun. yung mga trabahador. Oo, si Daniel, Oh, yes. Oo. na talaga napakagaling ni Daniel. Daniel, Bata pa pero aspiring to be a supervisor. bata pa pero ano ba yun? Magaling, Alam mo parang magaling. gising siya. Mga bata kasing parang ano eh. Andyan si Gerald, thank you very much. Oo, si Lalo na itong pinagsamahan natin na Dennis. Hanggang kayo walang iwanan. Andyan si Alfonso, si Pons, hindi ako iiwanan, nandyan. Papasalamat ako sa iyo. Warren, thank you. Sino pa ang mga trabaho natin? Yan, si Grace, bago ngayon. Sana magpatuloy si Grace. Sino pa ang mga trabaho natin? Si Rudy, siyempre, thank you, Rudy. si Bibi, si Bibi, mga anak natin. Lahat. Si Glisel, si Gelvin. Sila naman talaga. Sila si Bibi. Mm-mm. So, lahat kayo na naniniwala sa amin. Mm-mm. At nandiyan naman ang Diyos ay Sumuporta sa atin. Oo. Huwag kayong kasi ang Diyos natin ay mas malaki sa mga iba. Sabi ko nga pa, kasi ito si Oscar, malaki ang kanyang qualification. Pag naghahanap siya ng trabador, kasama niya, partner sa negosyo, may qualification kasi talaga siya. Hindi siya basta-basta kumukuha lang. Talaga may quality. Sabi ko sa mga trabador namin, actually para sa akin, talagang asset kayo sa amin. Para sa akin, sobrang laki nyo kumpara sa akin. So pag so overqualified kayo sa amin. Kaya binigay kayo ng Diyos sa amin. Kaya ibig ko sabihin, at tinurin natin silang industrial partner, hindi trabador. Oo. Malaki Lahat tayo trabador. Ako nga yung nanliliit sa sarili ko kasi nakikita ko, mga trabahador namin professional. So ako mismo nasasabi kong ang liit ko sa kanila. Kaya ang pag tinatawag nila akong boss, ay huwag. Trabador tayo, ang tingin ko sa iyo, boss din eh. Kaya lahat tayo trabador. Because we are partners. Without you, we can do nothing also. Andiyan ang Diyos. Hindi ko kaya hindi namin kaya tatakbo ang 10 tindahan. So, kayo din ang at yan ang future nila. Bread and butter nila. And we plan, sabi ko sa misis ko, tataas namin ang mga sweldo nila, ang mga benefits nila, sulong na tinataas nila ang company. Kasi sabi nga ni John F. Kennedy, don't ask the government what it can do for you. Ask what you can do for the government. Huwag kang magtanong kung magkano susunduin mo, kung magkano kikitain mo sa company. Tanungin mo sarili mo, anong maitutulong mo sa company?
Kasi pag Anong may tinaas mo, contribute mo? kung makikontribute mo. Kasi kung tinaas mo ang company, Tataas din. baka 15, 16 month pay, meron ka. Natural, tinaas mo ang company, binayawan mo ang company. Natural, may kukunin ka, may tinanim ka. Ano yun yan? Pero pag tinanim mo piso din makukuha mo. Pag tinanim mo million din na makukuha mo. Yun ang sinasabi ko sa mga tramado. Don't expect too much. Expect from yourself. Asahan mo sarili mo kung ano may tutulong mo sa company. Huwag mong tingnan ang company na bigyan ka ng kotse, bigyan ka ng ano. And automatic bibigyan ka ng kotse ng company. You don't need to tell them. Kasi talagang binigay mo yan. Ay para sa iyo yan. Maraming salamat sa mga nakikinig at sana magbigay ng kalakasan ito sa inyo. Na kahit kami ay, kahit tayo mga Pilipino ay walang-wala, sabi nga nila katulong lang. Pinagmali pa nga tayo ng mga Chinese, sabi niya, kayo makakatulong lang. Nagbigay ng inspirasyon sa akin yan. Na gusto ko sana, bago man magsara ang mata ko, makita ko mga Pilipino, mga entrepreneur. Kasi minali talaga tayo, ang layo natin. Masakit sa akin yan dahil, siyempre, sino man, kahit si Moises, masakit sa kanya na inapi ang mga Israelita. Ganun din naman ako. So, ang akin yan, bilang mga kababayan, may pag-asa tayo. Kaya natin maging negosyante. Kaya natin, walang kayong mawalang pag-asa. Lakasan ng loob. But before that, kailangan may pay tayo sa Pilipinas. Oo. At saka nagpapasalamat kami sa lahat ng Pilipino dito sa Italy na sumuporta sa amin, tinangkilik ang sariling ang sariling produktong Pinoy na namimili sa atin. Lahat ng customer, hindi namin inabot ang 10 brands na ito kung hindi dahil sa inyo. Kayo naman ay aming tinatawag na partner. Buyer's partner kayo. Kasi kung wala kayo, wala rin kami. So, partner din kayo. Huwag niyo sabihin buyer lang kayo. You are a partner. Kaya kami, from our own, sinasabi ng misis, napakabait ang asawa ko talaga. Dahil alam ko mga presyo talaga namin. Yung mga presyo, yung bigay na bigas na binigay sa amin, na mga binibigay regalo, din natin sa customer. binibigay na namin sa customer para maabil nila yung discount. So, yun ang ginagawa namin. Ayun yung ginagawa natin yung para matulungan ang kapwa Pilipino. Oo, makaano kasi iba talaga yung presyo ng iba. Nag-incheck, may 2 euro, 1 euro, 2 euro. Pag inipon mo yan, may malaking bagay din yan. Makabili ka sa ibang bagay. Makapagpadala ka sa Pilipinas. Kaya binaba natin ang presyo kasi talaga para sa Pilipino, tulong sa kapwa Pilipino. At saka yung ating mga kapwa nagtatrabaho sa atin, Pilipino ang kinukuha namin kasi gusto namin makatulong sa kapwa nating Pilipino. At saka kita mo naman ang ating di ba? Ang ating paghihirap tayo naman ay galing dyan para rin tayo naging katulong. So, it's up to. So, inagawa, alam natin ang nararamdaman nila. So, maraming salamat sa inyo lahat. God bless po. God bless po.